Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video, ito ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo nang di mawala ang konteksto na kanyang ipinapangaral. At ating bibigyan ng reaction pagkatapos ng video. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. Halina at atin ng panoorin. Ako po isang born again. Ang itatanong ko po sa inyo, kasi po naguguluhan po ako. For the past 10 years, hindi ko pa rin po maintindihan yung verse na, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ibig po bang sabihin ito yung po mga iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, na hindi po tumatanggap kay Lord, ay hindi po ba makakapasok sa kaharian niya? Ganito po yan. Si Kristo po ang may sabi nun eh. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Therefore, it is a prerequisite in entering the kingdom of God for a man to be born again. Why do we use, or why did Jesus Christ use the term born again? Because meron ng pagkakapanganak na nangyari sa tao eh. Ngayon, hindi nyo maintindihan, hindi kataka-taka yun. Kasi ang kausap ni Kristo dyan, si Nicodemo, profesor sa Israel. Hindi niya rin naintindihan eh. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born again if he is old? Paano maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na? Malaki na nga naman, makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Yun ang tanong ni Nicodemo sa ating Panginoon. Sabi ko nga, si Nicodemo hindi pa nakapag-isip siguro ng mabuti eh. Bakit? Kung ako siguro magtatanong, hindi lang, gano'n lang maitatanong ko kay Kristo. Bakit? Ang tanong niya, yung bang matanda, pwede pa uling pumasok? Totoo, bagong panganak lang eh. Yung bagong kapapanganak, ipasok mo ulit, hindi mahihirapan ka nang ipasok. Yung nakalabas ng bagong panganak, mahirap na eh. Kaya it is impossible, sa naisip ni Nicodemo, it is impossible for a man to be born again if the agent that will give birth to you is your mother. Kung ang ina mo rin ang manganganak sa'yo, hindi na pwede. Impossible na. Hindi na pwede. Sa mga kapit, mayroong ina na dapat manganak. Alin yung inang manganganak para tayo maipanganak na muli? Uno, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Itong inang ito, hindi na mamatay. Kaya pwedeng manganak na manganak eh. Tanyo? Ipinanganak niya na yung mga unang Kristiyano, ipanganganak pa rin tayo ngayon uli. Alin ito? Sa pamagitan ng binhing hindi nasisira ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang manganganak sa inyo at sa akin, yung salita ng Diyos. Paano tayo maipapanganak ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, dati kang lasenggo, sugaron, babaero, lasinggero, lahat ng bisyo nasa iyo, nakapakinig ka, yung salita ng Diyos, inire-reforma ka nun. Nagkakaroon ng regeneration sa pagkatao mo. You are being formed in another manner other than the way you are formed in the womb of your mother. 4 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. magbibihis kayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yun yung una nating pagkataong ipinanganak ng nanay, yun ho, nilalang sa alabok. Tama ho? Yung pangalawa, na ipanganganak naman ng salita ng Diyos, nilalang sa katwiran. Ipinorma sa katwiran. Kaya, yung matang ipinanganak ng nanay, laging ang gusto manood ng bold. No?
babaguhin yung mata na yon. Papalitan ng panibagong mata. Mata na ang gusto'y tumunghay sa salita ng Diyos at makakita ng mabuti. Ayun. Hindi yung matang ibinigay ng demonyo kay Eva at kay Adan, nung pakialaman sila, na dati hindi sila marunong tumingin sa masama, nung bigyan ng mali siya ng demonyo, natuto na silang tumingin sa masama. Yung dati mong bibig na mura ng mura, nagsisinungaling, manlalait, manghahamak, matapobre, papalitan ng Diyos yun. Yung katwiran sabi, huwag mong hahamakin ng kapwa mo, igagalang mo lahat ng tao, etc., etc. Mapopormang panibago yung dila mo, pero yan pa rin dila na yan. Kaya lang sasangkapan na ng katwiran. Kaya, pag naganap na yon, pagbabago sa buhay mo, naipanganak ka ng muli. Hindi ang pagkapanganak na muli, tataas kang kamay. O, sino sa inyo tumatanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Pagtaas, born again ka na. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. To be born again is to be born again by the agent of the Word of God. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lilinisin yung buong pagkatao mo na yan. Aalisin ang bisyo sa'yo, ang lasing, ang alak, ang babae, ang sari-saring kasinungaling, ang pandaraya, masamang kalooban sa kapwa, mga tanim na galit, etc. Pag naalis na, bago ka ng tao. Bakit naging bago ka? Binago ka ng salita ng Diyos. Bakit ka naging bago? Ipinanganak kang muli sa pamamagitan ng salita. Kasi hindi po pwedeng, panganak ka na uli ng nanay mo naipanganakan niya na merong ikalawang mga anak, yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay, espiritu nga. Alin yung espiritu na yun na nanganak? Basa. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung salita ng Diyos, yun ang espiritu. Kaya maipapanganak ka sa espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, espiritu yun pagka doon sa salita ng Diyos ka napasakop, napabago ka, naipanganak ka na ng espiritu. Isa po akong Katoliko tungkol po sa 10 utos ng Diyos. Mangyari po, may nakapagsabi po sa akin na 2 lang daw po ang 10 utos ng Diyos. 2 lang. Sa halip na 10. Ngayon po, gusto ko malaman kung alin ang totoo. At kung totoo man po, kailan po ito na ay hayag sa sanlibutan. Alam nyo, yung nagsasabi 10 ang utos ng Diyos, mali yun. Yung nagsasabi naman 2, mali rin yun. Pareho silang mali. Wala akong totoo ron. Kasi ngayon nasa panahong Kristiyano tayo. Sasagutin ko kayo sa panahong Kristiyano. Totoo pong may 10 utos ang Diyos. Pero para kanino ba yung 10 utos? Para atin ba yon? Pakinggan nyo kung kanino para 10 utos. Sa isang talata po ng ipinahayag niya sa inyong kanyang 4:13 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sino ang kausap niya na sa inyo? Pakipunta mo nga sa 5:1. Pakinggan niyo kung sino. At tinawag ni Moises ang buong Israel. Ayan. Ang Israel po ang kausap dito. Ano sabi sa Israel? Balik. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayon. Ang pinagpahayagan ng inutusan ng 10 utos, ang Israel. Sa kanila sinabi yan. Ngayon yung 10, yun ang wikay nahuhulog sa 2. Ang outline, if you are to, pagka yun isi-shortcut mo, nahulog yun sa 2. Pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa. Yan ang batas sa Israel. Pero, sa panahong Kristiyano, lalo na sa ating mga hintil, hindi yung 10 utos. Tanyo pakita ko sa inyo. Sa 10 utos ba may binyag? Wala Wala. Basahin nyo 10 utos, walang binyag. Una, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa'yo sa Ehipto, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang una.
Kalawa, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Huwag kang luluhod sa kanila. Yun na ikalawa. Ikatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikaapat, ipangilin mo araw ng Sabat. Ikalima, igalang mo ang iyong ama't ina. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ika-10, huwag mong iimbutin ang mga bagay ng iyong kapwa. Di 10, may binyag ba? Wala. O kaya ngayon, hindi ako naniniwala nga utos ng Diyos 10. Utos yung Diyos yung magbinyag Sabi sa pasyon, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sinumat aling tao, aralat binyagan ninyo. Pinapabinyagan Ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo, siya kung magiging katoto. Ayun. Di may binyag pala kay Kristo? Doon ba sa 10 utos, meron barong bawal magsyabu? Meron doon? Wala Narinig nyo naman, inisa-isa ko Kaya sa panahon ngayon, hindi 10 utos. Marami ang utos ngayon. Marami. Mula ulo hanggang paa may utos. Gusto niyo patutunayan ko mula ulo hanggang paa may utos? Puntahan natin na ulo. Basa. 11. Pakinggan nyo. 11-14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo. Anong turo? Na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya. Kita mo? Pag pala ang lalaki, mahaba ang buhok ala Freddy Aguilar, mahalay sa kanya. Sa Diyos pala, ayaw na yung lalaki mahaba buhok. Yung babae. Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Kita nyo? Pag babae pala, gusto ng Diyos mahaba buhok. Pag lalaki, ayaw niya. Kaya sa ulo, may utos Hanggang paa meron. Kaya hindi mo sa 10 utos. May utos sa mata, may utos sa bibig. May utos sa puso, may utos sa isip. Lahat may utos Kaya yung buong pagkatao mo, inuutusan ng Diyos. Pati paa mo kung saan lalakad, pati hanap buhay, may utos. Bawal lang maghanap buhay sa sugal, sa Biblia. Bawal lang tagatagay ng alak. Bawal yun. Kaya kung tatanungin niyo ako ilan ang utos sa panahon natin, ang dami ang dami. Binibilang-bilang ko, mahigit 100 Pati nga Shabu andun Yung Shabu. Sa 10 utos, wala naman Shabu Wala pa naman nai-invento Shabu nun Pero sa batas ni Kristo, meron para sa Shabu. Meron nun, bawal yun. Yun lang manood ka ng bombang pelikula, wala sa 10 utos yun Meron ba ron? Wala Pero sa Biblia, sa Bagong Tipan, bawal yung masasamampitan ng mata. Nasa 2 ng unang Juan, versikulo 15 hanggang 17. Kaya po, yun ang sagot ko, mahaba po. Kung iisa-isahin ko sa inyo, kulang ho hanggang bukas ng umaga, hindi tayo tatapos. Basta sagot ko, hindi 10, hindi 2. Yun tungkol po dun sa 17:3 ng Juan. Yung sabi ni Kristo na makilala Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun Yung salita niya ay nakatingala sa langit, di ba? Kaya nakasulat sa 1, sinalita ni Jesus ang bagay na ito. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi, amal, walatiin mo ang anak. Tapos, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan, yung lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino kausap niya? Yung Ama. Ama, sa langit. Sa langit talaga iisa lang naman sa langit
Nasa baba kasi siya nun eh. Oh. Ang tanong ko po, bakit nung nangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya na ituro na siya ay Diyos? Eh, hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatotoo sa aking sarili, ang aking patotoo hindi katotohanan. May ibang magpapatotoo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, O, sabi nung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi nung Ama, yung anak niya, Diyos eh. Eh kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. So makatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, Oo. na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Niliwanag eh, ng Diyos at ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo ano sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Liwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya Diyos. At di naman katakatakang sabihin siya Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak. Diyos ang anak. Tao ang may anak. Tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ang tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit? Pagkabay ka anak ng presidente, presidente na. Eh, hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Pero presidente, hindi naman nanganganak yung presidente. Hindi naman kalagayan yun eh. Eh, ang filosofya sa inyo, bakit? Pagkabay ka, anak ka ng presidente, presidente ka na. Bakit? Kung hindi, halimbawa, anak ako ng hari, hindi ba ako pwedeng maghari? Hina naman ng ama ko pag hindi niya ako nagawang hari. Ganun lang yun. Kung pipilosofyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Si Pedro ay lumalangoy. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy, kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pinusupye. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? Di ba? Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, ang Diyos iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yung Espiritu. Kaya yun daw, yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Kaling argumento yung ginagawa sa inyo ng, alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim din nila nakuha. Miro mo, si Kristo raw, nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano?
O, ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Di wala pang sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles. Wala. Thank you po. Sige. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Ang tatanong ko lang po yung kasi po yung mother ko po, Katoliko po yun. Siya po yung sa nagturo na maging mabait nga sa ibang tao. Tatanong ko lang yung paniniwala niya. So, siguro yung mga Katoliko, mga paniniwala namin na tungkol doon sa mga santo. Bakit hindi ho dapat nating yung hindi sambahin kasi sabi ng one of my professor po ay teacher sa high school na sabi daw po niya hindi daw niya sinasamba yung image po sabihin na ho natin ni Blessed Virgin Mary po kundi inaano lang daw niya adoration lang daw po o paggalang. Paggalang? Opo. Ano pong masasabi? O, edi sabihin mo sa teacher mo, wala ka namang intensyon na siya kanya ipahiya mo, kaya makipag-away ka sa kanya. Ginagalang nyo lang pala si Virgin Mary, okay lang. Hindi nyo naman pala sinasamba, ginagalang nyo lang. O, parang magulang, ginagalang mo, di ba? O, ngayon, tanong ko sa iyo ganito, yung bang tatay mo, ginagalang mo, iho? Oo. O, sige. Sumusunod ka sa kanyang utos dahil ginagalang mo siya. Opo, opo. Yung retrato niya, nilalagay mo sa bahay mo, tama? Actually, nandito po. Yun. Nilalagay mo ba siyang kandila? Hindi po. Lumuluhod ka ba sa harap ng litrato ng tatay mo? Hindi rin po. Nananalangin ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi rin po. Pero ginagalang mo siya. Opo. Yun. Kaya iba yung paggalang kaysa sa pagsamba. Ano? Pagka dinadalanginan mo na, niluluhuran mo na, sinasamba mo na yon. Kahit ano pang pretensyon ang gamitin mo, magpakunwari ka, hindi ko sinasamba, ginagalang ko lang, niloloko mo lang ang sarili mo. Dahil, yung tatay mong ginagalang mo, hindi mo naman pinagpo-prosesyon May prosesyon ba ng iginagalang ng mga tatay? Ha? Meron ba? Na papasanin mo yung ribulto ng tatay mong iginagalang mo at saka ka magkakanta at maghahanda ka ng maraming handa. Dios de salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. May musiko, brajing bum bum, brajing bum. Bendita tu eres. May paputok pa ngayon. Ginanon mo na ba ang tatay mo? Ginanon mo na. Sabi mo, ginagalang mo tatay mo. Kung yun ang paggalang, lahat ng ginagawa mo kay Maria, gawin mo rin sa tatay mo at sa nanay mo. Ewan ko kung gagawin mo. Ayun. Kaya, doon makikita mo yung diferensya sa paggalang at pagsamba. Kasi yung pagluhod, yung panalangin, yun ay ginagawa lang sa Diyos. Pakinggan mo basa. Bagay, malapit na naman ang mahal na araw kaya uumpisahan ko na, benamano ko sa Marikina. Eto, kung ako nga'y sambahin mo. Ang sabi ng Diablo, ang kinakausap niya si Jesus, tinutokso niya si Jesus. Ang sabi ng Diablo, kung ako nga'y sambahin mo at lumuhod sa harap ko, hindi sasalang totoo,
ibibigay ko sa iyo mga kayamanan dito. Aha. Tanya, ang sabi ng demonyo, pagluluhuran mo ako at sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang kayamanan dito sa mundo. Nung tinutukso ng demonyo si Jesus. Therefore, yung pagsamba, kasinonimo ng pagluhod. Meron ba tayong patutuo sa Biblia na pag niluluhuran mo, istanta mo, na sinasamba mo? 95 ng awit, versikulo 6. Pakinggan niyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Hali kayo, tayo'y magsisamba, tayo'y magsiluhod sa harap ng Diyos na may lalang sa atin. Kaya alam nyo, si San Pedro, nung lumuhod, si Cornelio, pinabangon niya. Si Pablo, nung luhuran siya at sambahin ng mga tao, pinabangon niya yung mga tao. Nagalit siya sa mga tao. Pati yung anghel, nung lumuhod at sumamba sa kanya si Juan, pinabangon siya, pinatayo siya ng anghel. Basahin natin isa-isa. Basa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Anong sabi ni Pedro kay Cornelio? Tatapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kita mo, ni ayaw siyang paluhurin Lumuhod si Cornelio, nagpatira pa sa harapan ni Pedro, itinindig siya ni Pedro, tindig kapatid, tao rin ako. Nakakita ko ng ministro ngayon Ministro dala mo ba yung pasugo? Ministro, ang kanyang mga alagad, kapwa niya ministro, nakaluhod sa harap niya. Ay, gustong-gusto. Yung talagang apostol, nung meron lumuhod, pinatayo Ito pa isa. Basa. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig baghaing kasama ng karamihan. Tatapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami, mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Si Apostol Bernabe at saka si Apostol Pablo, nung luhuran siya ng mga tao, pinabangon yung mga tao. Ba't nyo ginagawa yan, Kami may tao rin. Pero ito, nakita nyo? Nakita nyo? Niluhuran siya, like na like niya di ba? Nakaluhod Luhod ka. Tapos pinatungan ng kamay. Ayan na ebidensya. Kaya hindi ako naloloko ng kapwa. Pag nasalita ako may ebidensya. Alam nyo, meron pa akong alam na isa, niluluhuran din. Gusto nyo? Huwag kayo magagalit. Ito, si Mr. Manalo, niluluhuran ng kanyang mga ministro. Si Pedro, ayaw pumayag na siya iluhuran. Ako, meron pang isang alam, niluluhuran din siya. Gustong-gusto niya naman. Pakinggan niya, Ito po, babasahin ko. Lalong dakila ang sala. Pagka dakilang sala, malaking kasalanan. Sino may kasalanan ng dakilang sala? Nang tanang anak ni Eva. Ayun. Marami raw anak ni Eva, may kasalanan, malaki kasalanan. Bakit malaki kasalanan? Kahit ano'y sinasamba. Anaking idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Totoo naman yun, malaking kasalanan yun.
Kahit ano na lang, pinaparang Diyos mo, sinasamba mo. Nakahingi ng kalendaryo sa Chinese store. Andun yung babaeng maganda. May daladalang anak na kaganon. Nilagay sa kwadro. Tapos nilagay ang bulaklak. Di ba? Totoo, hindi. Kalendaryo lang yun. Bagay, mabuti-buti naman yung kalendaryo. Yung iba nga, alikitran eh. Yung alikitran, yung maitim na pintura. Ipipintura dun sa ano? Pipintura dun sa pinto. Ngayon, bago siya umalis, pagka medyo kinakabahan siya, sabi niya dun sa pintura. Kaya tataka ako, tama naman sabi ng pasyon. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. O tao, dapat mong mapag-alaman, iisang Diyos nga lamang ang nararapat luhuran. Ilan ho? Kayo ho, ilan ang niluluhuran nyo? Sabi rito, isa lang ang luluhuran. At sambahin gabi't araw. Isa lang ho eh. Ang dahil natin niluluhuran. Kaya sabi sa pasyon pa rin, sabi, iisang nasyon sa mundo. Isa lang pala yung nasyon na yon. Ang kumilalang totoo. Sa Diyos kumapal sa tao. Ito ngang mga Hudyo. Bukod nga walang anito. Palang mga Hudyo, walang anito. Walang ribulto. Maraming mga nasyon sa mundo, ang dahil ribulto. Iba-iba nga klase. May maliit, may malaki, may negro, may mistiso, may mamula-mula, may payat, may bilugang muka, may habaang muka. Ang dami. Ngayon, may madadagdag na naman, sasambahin tayo. Di ba? At ang sasambahin natin ngayon, hindi talagang siya, kundi kumuha sila ng isang modelo dahil di raw nila alam ang itsura ng pagmumuka. Kumuha sila ng isang modelo ngayon na second year college student. Tanyo. Hindi ngayon, pag sinasamba mo ngayon si Kalungsod, Ginoong Kalunsod, hindi ko alam kung sino ka, pero ito kaharap ko, hindi ko kilala ito. Hindi ka ba nanganganinganin noon nung sinasamba mo, hindi mo naman kilalang tao? Yun. Okay, magagalit ho. Nagsasalita lang ako ng ikagagalit ng kalooban ninyo. Pero okay magagalit dahil totoo naman po sinasabi ko eh. Ito pa yung isang niluluhuran, Yan, luluhuran niya. Ito yan. Yan. Niluluhuran siya reti nyo. Lahat ng kardinal, luluhod sa kanya. Si Pedro, nung luhuran, huy, dindig, tao rin ang ulo. Nung luhuran naman si Apostol Bernabe, si Apostol Pablo, huy, huwag mong gawin yan, ako may tao rin. Niluhuran yung anghel. Anghel naman ang niluhuran. Alam niyo, ginawa nung anghel, basa. Akong si Juan. Ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Datapwa. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Bakit? Ano sabi ng anghel? Ako'y kapwa mo alipin. Sabi ng anghel, nilumuhod si Juan doon sa anghel na nagpakita sa kanya ng mga kamanghamanghang bagay na isinulat niya sa Apokalipsis. Ang sabi ngayon ng anghel, hoy, huwag mong gawin yan. Ako rin ay aliping kagaya mo. Pumayag ho ba yung anghel na luhuran siya?
Kayo, lumuluhod ho ba kayo sa anghel? O kayo magkakaila? Sa Betis, maraming tindahan ng anghel doon. Meron nga pugot ang ulo may pakpak sa tabi. Niluluhuran niya O, di ba? Tapos sasabihin, hindi raw sinasamba, ginagalang lang daw. Mali naman yata yun. Kung Biblia pag-uusapan natin, ang paggalang hindi para luhuran. Ang paggalang hindi para iprosesyon o kabitan ng kandila at lagyan ng bulaklak. Wala kang tatay na iginagalang na ipinusisyon mo at nilagyan mo ng kandila at nasunog tuloy yung bahay dahil nasanggi ng pusa yung kandila. Yun ang nangyari. Po ang aking pong katanungan, Brother Soriano, related po ito dun sa mga itinuro ninyo na aking napanood sa Channel 29, tungkol po sa Diyos, na sinasabi nyo na kahit napito ang Diyos, walang masama ro, lalong ka mo mabuti yung kung marami ang Diyos. Hindi po ba, tatandaan nyo yun? Ngayon po, sa ganang akin po, kung nadami po ang Diyos, lalabag na po ito sa kautusan ng Biblia. Na? Pagka dumami po ang Diyos. Wala naman ng utos ang Diyos sa Diyos Kaya nga po ang... Iwanagin ko, ang tao ho ang may utos. Pero sa kanyang sarili, wala siyang utos. Ganito po, Pwede siyang gumawa ng mas maraming Diyos kung gusto niya. Ganito po, sabi niyo po, kahit napito nga ang Diyos. Ngayon po, nababasa ko po sa Juan 17:1 hanggang 5, na ini-insist doon ng Panginoong Jesucristo na makilala ka na isang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Nino ho? Sabi po ng Panginoong Jesucristo na makilala ang Diyos na isang tunay na Diyos. Nino ang kikilala sa Diyos? Kikilalanin po natin. Ganito po ang kompletong detalye po noon. Babasahin po natin. Sabi niyo, ang sabi po ganito. Sabi na ito'y sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang ama, ang kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak para maluwalhati ka ng iyong anak. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa sangkatuan ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ng lahat na ibinigay mo sa kanya. At makilala kanya ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos tunay na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatibagay si Jesucristo. Tama po. Opo. So, sino ho ang makakakilala na may iisang Diyos na tunay na Ama? Tayo po. Hindi ho. Makilala ka nila, sabi ni Panginoon Jesucristo. Lahat po nang ibinigay kay Kristo. Ayun nga po. Ayun ho. Hindi mo natin basta pwede sa akin tayo yun. Unless otherwise we can prove. Pero majority po yun. Ay, hindi ho sa common majority paniwala, tatanggapin na natin. No? Marami ho nagkakamali. Ang paniwala nila, Kristiyano sila sa panahon ngayon. Ngayon, ang ibig ko po sabihin ganito, yung panalangin ni Jesus, panalangin sa Ama, ukol dun sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya under His direct administration. Sa isang madaling salita, yun yung iglesia nung una, yung flock na sinasabi o yung kawan. Yun, kumikilala lang sa iisang Diyos na tunay. Pero, hindi tayo galit kung dumami ang Diyos. Ako bilang Kristiyano, alam ko kung dumami man ang Diyos kung sino ang kikilalanin ko. Pero you can't deny the fact na may iba pang Diyos bukod sa Ama. Ang katunayan, 7:1 ng Exodo. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Sino ang gumawang Diyos kay Moises? Yung Diyos. Pag ang Diyos pa ang gumawa, tututulan natin? Hindi. Si Moises pala Diyos. O di naniniwala ako si Moises Diyos. Kaya kung makikita ko si Moises, ibagalang ko rin siya. Kung hindi man siya iginalang ng Israel, igagalang ko si Moises. Sapagkat siya Diyos. Ginawa siyang Diyos kay Faraon. Di ba? Yung mga anghel, kinikilala rin Diyos nung una. Pero bilang Kristiyano, hindi ako luluhod sa kanila kahit sino pa sila. Dahil alam ko, may isa lang akong Diyos na dapat sambahin. Hindi ako pwedeng iligaw ng kahit na sino. You have to discern. Pero wag nating itago yung katotohanan, may maraming mga Diyos.
at may maraming mga Panginoon, sabi ng Biblia. Pero bilang Kristiyano, magkakaintindihan tayong dalawa, yun lang ang Diyos na... Tama po yun. Kasi po, nabasa ko rin po ito sa Isaiah 46:8 hanggang 10. Kayong mga mapagsalansang, sabi niya, tandaan ninyo ang mga dati ng bagay. Ako ang inyong Panginoong Diyos. Maliban sa akin ay wala akong katulad. Ayun. Yun salita na yun, ho. Kumbaga sa panahon natin, expired na yun. Sabihin niyo sa akin kung bakit. Dahil po ba sa bagong tipan? Hindi, ganito ho kasi ang sabi ng Diyos, dapat niyong malaman, sabi niya sa Israel kasi yun. Hindi naman sa ating sinabing Kristiyano, sabi niya sa Israel, ninyong malaman na ako ang Panginoon, liban sa akin wala nang iba. Tama yun sa Israel. Wala naman sila ibang Panginoon eh. Pero pagdating sa Kristiyano, dalawa Panginoon natin. Di ba? Di ba? Sabi sa 2:36 ng Gawa, pakinggan niyo. Baka talasyasin nga ng buong angkan ni Israel Na ano? na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Si Jesus ay ginawang Panginoon. Kung ginawa niyang Panginoon para sa atin, kikilala kang Panginoon si Jesus. Panginoon din yung Ama sa Langit, ilan na? Hindi dalawa. Kaya hindi i-apply sa atin yung salita sa matandang tipan na ukol sa Israel na sabi sa Israel, ako ang Panginoon at wala nang iba. Tama yun sa kanila. Pero sa atin, gumawa siya ng isa pang Panginoon, may matigas ang ulo natin pag ayaw natin tanggapin yung ginawa ng isa pang Panginoon. Di po ba ang Panginoon at Diyos ay magkaiba? Ano pa? Ang Panginoon po, salitang Panginoon at salitang Diyos ay magkaiba. Meron ng similarity, may pagkakaiba. Yun nga po ang aking din Pero pangunawa. meron ng similarity. Minsan, yung Panginoon means God. Yung salitang Lord means God. Pero it means something else sa ibang mga palatahayag. Pero hindi laging magkapareho, hindi naman laging magkaiba. Kasi kagaya po doon sa 92 ng awit. Pakinggan nyo. Bago nalabas ang mga bundok, Oo. o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Sino yan? Uno. Panginoon, ikaw ay naging tahanan dako namin. Tingnan mo, tinatawag, yung Diyos na yun, na lumikha ng lahat, tinatawag ni Moises na Panginoon. Kaya, doon sa talata na 92:1, yung Diyos doon ay Panginoon at yung Panginoon doon ay Diyos. Pero merong mga talata na yung Panginoon ay hindi Diyos. Kagaya nito, sa 7 ng Apokalipsis. Versikulo, ang mga ito na nararamtan. At sinabi ko sa kanya, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. Isa sa matatanda, there are 24 elders sa langit, ano? Sumagot yung isa sa matatanda na nagsabi, ang mga ito na nangadaramtan ng mabubuting damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. Ano ang sagot niya? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Tignan niyo si San Juan, nagtatlo pa Panginoon. Sumagot si Juan doon sa isa sa mga 4 na matatanda eh. Sino-sino yung mga marami na yung naligtas na yan? Sabi ni San Juan, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sino yung tinawag yung Panginoon? Yung isa sa 24 elders. Ilan ang Panginoon ni Juan? Yung Ama, yung Anak, at isa doon sa 24 elders. Elder yun eh. Matanda kay Juan yun. Tinawag niyang Panginoon. But it doesn't necessarily follow na yun ay Diyos. Ano po ba ang masasabi niyo po sa speak and other tongue at ito ba ay sa demonyo? Alam niyo yung speaking in tongues. Tandaan nyo, nakalagay doon sa Biblia, speaking in tongues. Plural yun eh. Yun ay kaloob ng Espiritu Santo nung unang iglesia na para maging palatandaan at maging kasangkapan para yung mga taong nakikinig na hindi naman marunong nung salita ng mga apostol, makaunawa. Medium po ng Diyos yun, palang milagro na nagsasalita mga apostol Galileo, nakikinig yung taga-Ehipto, napapakinggan nila sa sarili nilang wika para bang may automatic translation ng sinasabi ng mga apostol. And that is by the power of the Holy Spirit. Pakinggan nyo sa gawa ng mga apostol. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas. Bakit? Na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat
ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo ngang mga Parto, mga Medo, mga Elamita, at ang nananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia. Ang daing mga nationalities doon nagkakatipo noon, nung dumating ang Espiritu Santo sa mga apostol na parang dilang apoy, nagsalita sila ng wika, meaning, yung sinasabi nila, automatically, pag nakarating sa pakinig nung nakikinig, taga Mesopotamia, taga Persia, taga kung saan mga lahi na iba-iba ang salita, naririnig nila sa kanilang sariling salita mismo. Yun po ang sinasabi speaking in tongues sa Biblia. Meron diversities of tongue na sinasabi, meaning iba-ibang wika ang naririnig sa mga apostol. Yun ang mga pastor ngayon, wala namang iba-ibang wikang marinig kay. English nga lang, baluktot pa eh. O, di ba? Kaya panluloko lang sa kapwa yan ngayon eh. At yung sinasabi nila, wala naman nakakaintindi. Sa Biblia po, pag wala rin lang makakaintindi, tumahimik ka na lang. 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Kung wala namang magpapaliwanag doon sa binibigkas mo, tumahimik ka na lang. Ngayon wala namang makakaintindi. Nagdadadal na, tanungin mo kung ano sinabi niya, wala. Nagpapahanga lang kasi yung mga yun eh. Kunyari, they are in disguise na sila may kasamang espiritu. Hindi naman ako tutol, may espiritu nga sila. Kaya lang sa demonyo ho yun. Po. Sa panahon ho kasi ngayon, maraming nagkakaroon ng kadahilanan para magkalayo ang magulang at anak. Isa na po doon, kung nagkaroon po ng samaan ng loob. Gusto ko lang po kasi malinawan, dapat po bang ang magulang ang lumapit sa anak? O ang anak ang dapat na lumapit sa magulang? Kung magulang po ang mag-a-approach sa anak, hindi po ba kung may pagkakamali sila, hindi po ba parang kinukonsinti natin sila? Sasagutin ko na po ba? Opo. Ganito po, ang magulang pareho ng Diyos. Tayo pong mga tao nagkamali, pero ang Diyos pa unang lumapit sa atin eh. Opo. Hindi po ba? Therefore, yung pangunguna ng magulang para ang anak ay ma-save. It's a God divine virtue. Nakasulat po yan sa unang Juan. Sabi po ni Juan, siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang umibig sa kanya. Hindi, siya ang unang umibig sa atin. Ngayon, siguro ang pinakamaganda pong magagawa natin, umpisahan natin yung tamang foundation sa isang bata. At hindi kayo magkakaproblema ng halimbawa dadating yung panahon lalayo ang loob ng isang anak. Unang-una, breastfeeding is best for babies. Diba? Hindi lang in terms of health, kundi also in spiritual terms, meron hong nagiging pakinabang yun eh. Nalalapit yung amoy ng ina sa anak, anak sa ina. Nagkakaroon ng spiritual link between the mother and the child. Tapos, as I have studied, yung mga batang pinasuso sa ina, hindi restless. Opo, Brother Eli. Very calm sila. Tama po kayo. Doon mo mag-uumpisa. Mula sa pagpapasuso hanggang sa bringing up of the child. Pagkatapos, hanggang doon sa pagkain. Pagka na-develop po yung strong family ties, ako naniniwala kung meron man dadating na samaan ng loob ng magulang at ng anak, hindi ho sapat yun para ang isang anak ay umalis o magtakwil sa magulang. Opo, Brother Eli. Isa po yun sa case. Kaya lang po, in case po na environmental influence ang nakaapekto po dun sa bata. Hindi po sa parents side or sa upbringing ng bata, kundi sa environment po. Ano ho yun, isang malaking factor po yan yung environment Yan din ho ang sinasabi ng Diyos sa Biblia na nandun sa unang Pedro, ikalawang Pedro 2, versikulo 20. Ang sabi po rito, pakinggan nyo lang ito sandali Sapagkat pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo,
ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon. Itong mundong ito, nakadadaig ito eh. Kahit nakatakas ka na, may possibility magkaroon ka ng impluensya uli ng sanlibutan. Nagaganap po yan sa mga Kristiyano nung una. Kaya, pagka ganun po ang kondisyon, the best is, yung gawin natin yung divine virtue na sa Biblia ho kasi kung sino pa yung nagkasala, siya panlalapitan mo kung ikaw ang nakakaunawa eh. Opo. Hindi po masama yan. Hindi po masama yun. Magandang gabi po. Ngayon po. Doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa ano? Sa mga namayapa po, yung kanilang mga remains na sila po ay nasa alabok pa. E paano po yung sinabi ni Cristo na yung sa kanyang yung Lazarus and the rich man? Sino? Lazarus po at saka yung mayaman. Oh. Na doon sa bosoms of Abraham at saka doon po sa Hades. Tsaka yung pong sinabi niya doon sa nasa kanang kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Yung kasi po ang sasampu ngayon yung kanilang mga espiritu. Sino ang tinatanong niyo yung kasi po yung kakasamahin kita sa paraiso, sabi niya? Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. So paano po naman yung mga yung doon po sa pangaral ni Cristo yung mayaman at saka yung pulubi. Na nang namayapa sila, natagpuan yung sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus, kino-comfort naman ni Amang Abraham. Tapos yung pa pong yung nasa kanan niya. Ang sabi naman kasi ron niyo, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan ito, akala nung iba ng kapatid, diretso na pumunta sa paraiso yung ang tawag nila doon si Dimas eh. Si Dimas. Tawag nila ron si Dimas eh. Diretso na raw sa paradise, ano? Mali yun, kapatid, mali. Alam mo ba't mali? Si Jesus Christ hindi naman nagpunta agad sa paradise eh. Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Tapos, nabuhay siya after 3 days and 3 nights. Pagkatapos, 40 days and 40 nights pa siyang nakisama sa mga apostol. Kung si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Cristo rito. Di ba gano'n? Yung salita doon, will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4:16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli. Ngayon, ang tanong mo pa isa, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw sa paradise. Hindi pa, ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Hindi una-una. Sa 11 ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit sabay-sabay. Pati yung mga naunang namatay hanggang ngayon hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo diyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya
Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay, hindi sila, wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga, wala pa rin eh. Oh. Ngayon, paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng Katoliko si Dibes, ano? Asan yun? Sabi sa Biblia, dinala siya sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo kapatid, ano? Ito'y isang bagay na symbolic, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Sino ba naman si Abraham? Ha? Bakit dun sa sinapupunan? Si Abraham patay pa rin hanggang ngayon. Di ba? Ba't ganon? Kasi simboliko yun na ganon ang mangyayari sa tao. Na si Abraham symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas si Abraham Siya ang ama ng pananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung dinala sa sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in regarding human beings na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory. Pero yon sinasakop na nun ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Kasi po, nakiusap pa yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si Lazaro pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Na kung baka babalik sila, baka sakaling maniwala. Baka sakaling maniwala. Ano naman ang sagot ng amang Abraham? Anak, nandun si Moises at nandun din ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Moises at saka sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time na tinutukoy, ano? Ang mga Abraham, meron pa po akong 5 kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham. Nandun si Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo yun. Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag hindi sila nakinig kay Moises sa mga propeta, kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung kukunin mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Di ba? Kasi panahon pa ni Moises. Basahin natin. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya. Baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Tatapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham. Tatapot, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tama. So mga ang time element yan, sa panahon pa ni Moises at mga propeta, hindi yung Christian era, no? Ngayon, kung ililiteral mo lahat siyang mababasa mo dyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Kasi lalabas yung patay, may malay. Nakikipag-usap pa. Sabi sa Biblia, wala lang malay patay. 9 Gs.
Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Di pagka ang tao pala patay, walang malay. Lumalabas doon, may malay eh. Di ba? It will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi ganon ang pagkilala sa Biblia. Yan ang pangungusap ni Kristo kung minsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Ganon may mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iaano nating literal as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia. Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang mala yung mga sumakabilang buhay na. Yun ang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron, may mapupunta ron sa kabila. At meron din namang mga tao na sinasabing yung kanyang pagkatwiranan kay humingi sila ng awa. Pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Si Kristo ngayon nabuhay na sa patay, ayaw pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siya paniwalaan. Nagkatotoo yung sinabi niya. Lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano magkakamit ng salvation? Kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng ng payak na pamumuhay, mababait sila. May mga Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang mamuhay. Doon sa particular na sinabi mo, sasabat ako, Kamo Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo, May hatol na ang Biblia doon eh. 3:17 ng Juan. Pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayun. Doon sa particular ngayon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun may budhi ang tao Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi.
Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama at mabuti. Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam ka masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot noon, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong ng mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man, may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisahin, sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ako kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia sa Pilipinas noon. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yan? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan ng ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a chance. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia. Ang pahayag ng Diyos kay Moises na ginawa kitang Diyos kay Faraon ay nangangahulugan lamang ng magiging kinatawan ng kapangyarihan ng Diyos na may autoridad si Moises. Kaya nga lahat ng salitain ni Moises kay Faraon ay may pangyayari. Ipinapakita ng Diyos na higit ang kapangyarihan niya kaysa sa mga Diyos ng Ehipto na kinikilala ni Faraon. Hindi ito nangangahulugang nagbago ang likas ni Moises na tao na naging Diyos, kundi itinataas ang kanyang tungkulin sa harap ng Paraon. Tungkol sa sinasabing gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Itaas lang natin ang basa. Yan ang mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa. Yan yung mga Diyos-Diyosan na tinatawag ng mga tao. At hindi yan mga Diyos na ginawa ng Diyos, kundi yan ay mga Diyos-Diyosan. Tungkol naman sa maraming Panginoon sa lupa, maraming pinapanginoon ng tao, gaya ng mga mahal na tao sa lipunan. At sa relihiyon rin, na mga leader ng relihiyon ay tinatawag rin nilang Panginoon. Ang ginawa lamang ng Diyos na Panginoon ay ang Panginoong Jesus. Tungkol naman sa speaking in tongue o pasasalita ng wika, ay may dalawang klase. Una, ang salitang winiwika ng mga tao sa mundo. At ang salitang makalangit o wika ng mga anghel. Kaya, ang wika ng anghel ay tinatawag ring unknown tongue. At sa nababasa natin, si Apostol Pablo ay may kaloob na nakapagwika ng salita ng mga anghel. Sa kwento naman si Jesus tungkol sa mayaman at si Lazaro. Totoong pangyayari ito. Dahil binanggit ni Jesus sina Abraham at Moises. At sa Hades may dalawang pinuntahan. Ang mayaman sa Hades pagdurusa at si Lazaro sa Hades kaaliwan o Hades paraiso na kung nasaan si Abraham. At nang mamatay si Jesus at ang magnanakaw, ay dito rin sila dinala ng mga anghel. Kaya nga nasusulat bumaba si Jesus sa kalaliman. Kaya ang tinutukoy ni Jesus na paraiso ay ang Hades, kaaliwan, kung nasaan si Abraham. Totoo ba na dinala ng Panginoong Hesus ang magnanakaw sa paraiso? Nang sabihin niya na, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Pero bago yan, ay basahin muna natin kung saan dinadala ang mga patay. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata.
at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tatapwat, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Dito, ipinakikita ng Panginoong Hesus kung saan dinadala ang mga patay noong una. Kaya ang Panginoong Hesus at ang binangakong magnanakaw na kakasamahin niya sa paraiso ay dito rin dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Sa bilangguan pala ng mga patay o ng Hades ay may dalawang lugar na pinupuntahan ng mga patay. Sa nakikita natin sa talata ay lugar ng kaaliwan at lugar ng pagdurusa. Ang lugar ng kaaliwan ay ang lugar ni Abraham at ang kahirapan ay lugar ng mayaman. Ang lugar ni Abraham ay ang lugar ng mga namatay na matutuwid na tao gaya ni Lazaro, at diyan rin dinala ang Panginoong Hesus at ang magnanakaw. Hindi kaya na ang paraiso na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang lugar ni Abraham sa Hades, kung saan inaaliw ang mga matutuwid na tao? Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.